Ito, pag-usapan po natin ito ha. Ito, very important ito kasi may connection po ito sa mga mangyayari ngayon. Notice ni D, inutusan niya si Ko na umuwi na ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Nakasad din dito na maaring maharap si Ko sa disciplinary at legal action kung hindi siya susunod. Isa si Ko sa mga dinadawit sa flood control scam dahil sa manoy budget insertions noong 2025 nung chairman siya ng Appropriations Committee. Siya rin ang founder ng kumpanyang SunWest na kabilang sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Amerika si Ko ngayon para magpagamot. Hindi pa malinaw kung anong sakit niya. Samantala, Ito naman sa akin, okay? Dito muna, i-discuss ko lang to si Saldi ko. Alam mo sa totoo, hindi rin ako masyadong excited na pauwiin to si Ko. Before, nung ayaw, ayaw banggitin man lang nitong pangalan ni Saldi ko diyan sa kamera, sabi ko dapat imbestigahan yan. Pero ngayon, bigla-bigla. Alam mo yung para may nag-message sa GC ng mga makakaliwa, ng mga dilawan, biglang sabay-sabay sila. Pauwiin si Ko, pauwiin si Ko. Hindi ko sinasabing wag imbestigahan si Ko. Hindi ko rin sinasabing wag pauwiin si Ko. Even si BP Sara sinasabi, pauwiin na yan. I agree. Kaya lang, sa isang banda, sa tingin ko gagawing fall guy. Ididiin sa kanya lahat. Ilalaglag siya nung magpinsan na may Alzheimer, na mang traidor. Ididiin. Doon yan eh. Kasi apaka-imposible, sabay-sabay sila ang ayaw nilang pauwiin si Ko. Tapos bigla sabay-sabay sila, pauwiin na. Diba? Naku, wag tayong maglokohan. Diba? Bawat isa sa inyo may GC. Kaya naman, nasa politika rin ako, pambihira. Alam na alam ko yung balita nyo na pag pumatak yung balita, kung may instruction coming from the top, iisa kayo ng tono. Wag nga ako. Di ba? Samantala, nagsagutan naman sina Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro kaugnay sa pagpapauwi kay Ko. Involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabigat yan. Involved kayo sa kidnapping, Bongbong Marcos. Yung ginawa nyo kay PRRD, kidnapping yon. Okay? Loud and clear. Tuloy. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito? Yan. Ang tanong, nakidnap nyo nga. Ano sa tingin niyo? Sagutin niyo ko dyan sa comment section. Nakidnap nila si PRRD. Bakit hindi nila magawang makidnap si Saldico pabalik? Alam nyo kung bakit? Yung kidnapper si Torre. Sino ba? I mean, kung susundan ko yung sinasabi ni BP Sara, sino yung gumalaw sa kidnapping? Di si Torre. Sino mastermind? Si Bongbong. Wala na si Torre. Yung mga nasa ilalim, inutil na. Ibalik mo sabi mo, ibalik nyo si Torre para makidnap si Saldico. Di ba? Pero ano sa tingin ninyo? Bakit hindi maibalik si Saldico? Ba't hindi makidnap pabalik? Sasagutin to ni Bongbong? Hindi. Ang sasagot niyan, siyempre, kung saan siya nagtatago. Sagot, Auntie Claire. Sa atin, sa Pilipinas. Ipakidnap si Saldico. Unang-una, sabi niya ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya bilang vice-presidente na ang pagbabiyahe ng mga mabatas hindi sakop ng Pangulo. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So anong pagkakaiba nun? Ito, sasabihin ko sa iyo, anong klase kang abogado? Anong pagkakaiba nun? Bakit daw si nakakabiyahe? 'Di ba? Bakit si Saldico? Yung kay BP Sara, politically motivated. Yung kay BP Sara, confidential funds ang question. Okay? Magkano lang yon, ating? Yung confidential funds na yon, just in case, ubusin ni BP Sara, kaiinom ng alak, walang mamamatay.
yung insertions, yung amount ng insertions, yung panlolokong ghost projects, pag lahat ng pera na yon pinang-inom ni Saldico, ang daming mamamatay sa baha. Sa katunayan, ang dami na ngang namatay. 'Di ba? Kasi yan, hindi dapat kinonsilte. Hindi naman sinabi na bakit pinalabas ay gawaan mo ng hold order. Hindi. But remember this, walang galaw si Tambi, walang galaw sa kamera ng walang basbas ng president. Hindi natin sinasabi na umalis siya doon sa batas. Kasi bawal naman yun na i-hold mo si Saldi. But being the president, you should have an influence over him. Lalong-lalo na under siya nang nilagay mo na speaker. In short, kinonsinti ni Bongbong. Huwag tayong pinaalis nyo talaga. Hinayaan nyong umalis. Hindi nyo ginawa yung part nyo na dapat stay ka lang dyan. Marami kang problema. Ganun dapat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Yun ang naging issue dito eh. Alam mo, katulad niyan, may nasusunog daw sa Maynila ngayon. Siguro pag may namatay doon, kasalanan ni PRRD. Kasalanan ni BP Sara. Kasalanan ni Pulong. Kasalanan ni Basti. Diba? Kaya kayo, wala kayong sense of responsibility, wala kayong accountability rin. Dahil kaya hindi nyo inaayos eh. Wala kayong alam kung hindi Duterte. Ang lagi nyong sasabihin, Duterte. Next po tayo. Kaya alam nyo yung sinasabi ni Claire na yon. Bakit si BP Sara naman ay hindi pinigilang umalis? Diba? So nasagot ko na yon. Ito pang isang dahilan. Kidnapping yon, gobyerno natin bulok na, sabi ni Chavit Singson, ni Manong Chavit. Sabi rin ni BP Sara, yung ginawa kay PRRD kidnapping. Okay? Kaya nga, hindi pwedeng sabihin ni Claire na ikaw nga pinapayagan ka ng gobyernong umalis eh. Kahit may nakabinbing kang kaso. Bakit si Ko hindi papayagan? Hindi po yun. Hindi yun ang issue. Ang issue doon ay gumawa nga kayo ng illegal kay PRRD. Ngayon sasabihin nyo, gusto nyo sumunod sa due process. Ngayon sasabihin mo, Claire, gusto nyo sumagot. Gusto nyo sa legal na paraan gawin. Illegal nga to eh. Kidnapper nga si Bongbong. Ayan no, maliwanag. Tinatawag na ni Chavit na kidnapper. Siya ang mastermind yan eh. Diba? Ano ba yung ginawa ni Torre? Ano ba yung ginawa ni Boying? Sabi niya, hindi pa papasukin ng ICC, tapos pinapasok. Dapat ibalik din si Saldico. Bagamat sabi ko nga, ako hindi masyadong excited dahil, alam mo, ang ginagawa nila ngayon, hinahijack ng dilaw eh. At CPP-NPA. Alam nila maraming magrarally. Paano nila, papasukan nila ng Trojan horse, parang ganun. Papasukan nila ng dilaw tsaka ng CPP-NPA. So, mark safe na si Bongbong, mark safe na si Tambi. Sa katapos-tapusan niya, kasalanan pa ni PRRD. Di ba? Ganito rin ang ginagawa ngayon. Hinahaluan nila. Kaya naman, ito yung punto ko, kaya hindi ako masyadong excited sa pag-uwi ni Saldico. Kasi pinantatakip eh. Basahin po natin itong sinabi ni Kiko Barsaga. Si Saldico na nasa Amerika ang gustong imbestigahan. Pero si Romualdez na nasa Pilipinas lang, walang kaso. Tuta na bagong speaker yan. Boji D. resign.
Kasi ang gagawin lang nila dito, kunwari pauuwiin si Ko, tapos hindi naman talaga nila mahahatak pauwi sa Pilipinas. So, wala tayong mapapagkatapusan nito, sasabihin lang nila, yung may sala nandoon sa Amerika, hindi makita, hindi mahuli, haya-hayang buhay. 'Di ba? Kung napabalik nyo nga si Tebes dito, na-kidnap nyo nga si PRRD, imposibleng hindi nyo mabalik si Saldico. Pero ganyan ang plano nila. Ibibintang lahat kay Saldico, tapos si Saldico nandiyan dyan. Pagtatakpan nga Kaya nga, huwag tayong papayag na ang gusto nilang imbestigahan ay yung nasa Amerika. Yung mastermind nandito si Tambi. Di ba naiintindihan nyo? Yan ang gusto natin. Yes, oo, maraming nagawang mali si Saldico. But still, kailangan yung pinakaulo, yung pinakamaster. Andi dito At ang daming tuta ni Tambi. Ni bawal banggitin yung pangalan. Ang daming politiko, duwag pinagtatanggol pa si Tambi. Yung wala ang hinahanap. Yung nandito, hindi pinapansin. Saglit. Namatay yung Kaya panawagan sa taong bayan, huwag tayong papayag iligaw. Ang kailangang managot dito, higit sa lahat, si Bongbong. Pangalawa, si Saldi. Si Tambi. Kailangan, yes, managot din si Saldi, sila Diskaya, mga kontraktor, DPWH, okay na yon. Walang problema. Pero kahit panagutin mo lahat ng kontraktor sa buong mundo, Isilya Electrica mo si Saldi, pag si BBM, tsaka si Tambi, hindi rin nanagot, wala rin kwenta. Mas maganda pa na yung mastermind, si BBM at saka si Tambi managot doon sa mga ginawa nilang kamalian. At yung iba kahit na makawala na lang. Kasi mahihinto ang korupsyon. Pag natapyas mo yung utak, yung ulo. So wag tayong magpapaligaw. Wag nating hayaan na iligaw tayo. Kaya nga sabi ko, baka mamaya ililigaw nila sa Duterte, kukuntsabahin nila ang CPP-NPA, mga komunista, merong ilalabas na balita. Alam mo, pati artista, pwede nilang kuntsabahin may maghihiwalay na artista, malaking balita para mapagtakpan. Balita ko nga, may naghiwalay na artista Di ba? Huwag tayong papaligaw doon mga kababayan ko mahilig sa chismis. Focus tayo dito. Malapit na, konti na lang, kapit. Baka mamaya may malaking artista na mag-away, maghiwalay, may iskandal. Kinalimutan na natin itong sa baha, pambihira. Wag naman, ililigaw tayo. Ito medyo ine-exaggerate ko lang. Pero talagang ginagawa nila yan. Iingat po tayo. Lahat ng paraan ng panliligaw, makalimot lang, manlambot lang, mawala lang yung init natin sa paghahanap ng mga magnanakaw sa baha. Nako, gagawin nila yan. Kaya lahat ng klase ng balita. Kaya nga ako lagi kong binabalik dito yung balita. Huwag po nating bibitawan yan. Nagpasabog na si Chavit. Kaya sabi ko, nag-post ako Ikaw, GMA, kailan ka? Itong mga politiko na ito, ngayon kayong magsibaligtaran. Isang malaking tuta na lang ang bumaligtad, tapos na ang laban. Malaking tuta lang, bumaligtad. Pero, baka naman saka kayo magbabaligtaran, GMA, etc., saka kayo magsasalita pag alam nyong panalo na. Naku, wag kayong ganyan. Hindi na namin kayo ngayon na kayo magsalita. Pakinggan po natin, medyo may malalim na speech na binitawan si Robin Padilla, o si Senator Robin Hood. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President,
Kita mo na nagtatawanan na. Nagtatawanan lahat, masaya. Even yung majority na si Subiri, masaya. Tingnan nyo si Tuta. Ay, si Tuta. Si Tito. Tingnan nyo si Tito. Observe nyo. Majority Leader. Delikado pala, Mr. President, pag may talagang may buhaya. Mr. President, the good gentleman. Gusto mo pati si Subiri, sinasakyan niya. Si Tito Soto, parang gusto diretso na. Walang ganyan. Alam mo, feel ko si Robin eh. Kasi in a way, ewan ko kung parehas tayo na nafe-feel. In a way, natutuwa ako. Kasi medyo naaamoy na natin, di ba? Yung, alam mo yung pag magpapasko, iba na simoy ng hangin. Naaamoy mo na. Di ba? Pag gutom na gutom ka, tapos merong niluluto sa baba, naaamoy mo na. Uy, kakain na ako. Di ba? Eto, naaamoy na natin yung tagumpay. Kaya maraming Pilipino, bagamat galit na, meron ding mga natutuwa. Kasi nakikita na. Konti na lang, konti na lang. Eh yung mga tuta, parang malungkot kayo. 'Di ba? Hindi nyo ba nakikita yung vibes? Bagamat may problema tayo, masaya na sila Senator Robin. Ramdam din nila yan eh. Sila Subiri, sila Marcoleta, sila Jing. Masaya na eh. Ito si Tito parang grumpy old man. Sabi ko nga dun sa sa anak ko, oy, titingnan mo ako ha, kasi katangian ng tumatanda yan. Grumpy, ayoko nung ganun. Yung bang parang namatay ang Diyos, parang ang Diyos ay hanggang 40 years old lang. Hindi ba ganun? Yung bang parang yung Diyos, pag 40 ka na, 41, 50, patay na yung Diyos. Bakit laging galit? Wag, dapat you maintain the joy. Nga? Tito! Makukuha na natin ang tagumpay, wag kang ganyan. Mahuhuli na yung mga buhaya. De, totoo naman yung sinabi ni Robin eh. Basta may baha, may buhaya. Hindi ka naniniwala doon, tuta, ay tito? Dapat nga nagsasaya ka, hindi kita maintindihan. Ulitin natin ha. Alam po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President, Kasi sila nagtatawa na si Tito. Majority Leader. delikado pala, Mr. President, pag may talagang may Parang yung lolo kong hina-high blood. Meron ganyan minsan sa grupo, no? Yung mga matatanda. Jesus. Ay, hindi ko po iniinsulto yung matanda kasi pati ako matanda. Kaya nga sinasabi ko, yung mga anak ko, pag nakikita nyo akong grumpy na ganyan, wag, pangit. Ang Diyos buhay hanggat buhay ka. At kahit ikay mamatay, buhay pa rin. So, hindi dapat hindi parang namatay ang Diyos pagka umabot ka na sa edad na 40. buhaya. Mr. President, the good gentleman from Bulacan. Pati kakampi nyo, natutuwa. Ito, next. Ito si Abante kinasuhan. Buti nga sa'yo. News update. Cyber libel case isinampa ni Grijaldo laban kay Representative Benny Abante. Talo naman kasi yan eh. Hindi naman uupong congressman niya kung hindi dahil kay Garcia. Magkano kayang natanggap ni Garcia? O kaya baka hinimas-himas ni Abante. Ay, thank you Garcia. I owe you one. Hindi, baka lang may kasunduan kayo, wala ba? Nagtatanong lang. Ito important lesson din ito. Huwag kayong gagawa ng kalokohan dahil nasa power kayo. Isipin nyo, kinulong nyo to. 19th Congress, kinulong nyo to si Grijaldo. Ikaw ngayon na nakademanda. Anong gagawin mo ngayon pag upo ni BP Sara? Sip-sip ka ngayon kay BP Sara. Diba? Huwag kayong nangaapi palibhasa. Huwag niyong inaabuso yung kapangyarihan ninyo palibhasa kayong nakaupo. Hindi ka parating panalo, minsan talo. Talo ka naman talaga eh. Pasalamat lang kay... Kaya alam mo, pinaka-powerful ngayon na bukod dyan kay Tambi, si Garcia. Baka mamaya si Trillanes maging presidente bigla. I-declare ni Garcia.
Next po. Tingnan nyo to si Gadon. Bakla pala to. Anong sabi ni Larry Gadon kay Kiko Barsaga? Imbestigahan si Martin Romualdez. For what? Yun lang kasi hindi mo sinabi, Bobo! Kiko, Bobo! Kiko, Abnoy! O, Kiko, dapat ikulong ka. Idemanda ka. Yan lang ang sinabi mo kay Kiko sa dinami niyang binanggit. O, nahalata ka tuloy. Sabi niya, yun lang? Wala kang malutong na pagmumura ngayon? O baka natakot ka na rin sa akin? Lupit, no? Medyo, ako honestly, medyo weird si Kiko, okay? Pero effective eh. Ha? Sabi ko nga, you cannot argue with success. Diba? May mga ganun eh. Kasi galing kami sa banda. Nag-handle ako ng banda. Minsan may mga weird talaga. Oo, iba sila magsalita, iba sila, hindi sila nakahalubilo. Ito naman sobra. Hyper, parang meron yung tahimik lang ganun. Pero sabi ko, kunwari hawak mo gitara, let your guitar do the talking. Parang kala mo weirdo-weirdo, di ba? Pero nung naggitara, abay mismo na. Ibang klase. Ang tawag namin sa mga galing, halimaw. Pag tinawag ka sa banda na halimaw, ayan, naintindihan nila yan. Malupit yun. Parang ganito si Kiko. Medyo weird, pero effective. Diba? Isipin mo, tapang-tapang nito si Gadon, ha? Kung makasigaw yan. Pati Supreme Court, minumura. Oh. Lumabas. Sabi ko nga, may naalala ko. Di ko nasasabihin. May mga kaibigan akong ganon. Hoy, wag kayong magagalit. Nanonood kayo, ha? Kasi yung mga kaibigan ako, ang tatapang. Pagdating sa ako, chope. Pagdating sa shota, under. Anyway, lahat tayo may kryptonite. Lahat tayo may di ba? May mga weakness. Ang kryptonite pala nito, lumabas yung pagkabading ni Gadon. Si Kiko lang. Effective talaga to si Kiko. Kakaiba. Idol na to parang isipin mo, puro may edad na yung mga kasama niya. Pero alam nyo, siya ngayon na nagsashine, ha? May bayag eh. Yung mga kasamahan niyang ibang congress dyan, wala mimik. Kaya lang minsan kasi nagiging matapang ka kung wala kang baggage. Minsan yung tao kaya nagiging duwag kasi may bagahe. Gigets mo? Yung iba kaya tahimik kasi nakinabang. Baka mamaya ibalik oy! Binigyan din kita ng 200 million, tumahimik ka na, hindi na kita isasali. Sa tumahimik ka na, enjoy your 200 million. And I will enjoy my 1 billion. Marami po kasing nakinabang. Hindi sila matapang, pero madungis din sila. Madungis din. Hindi man sila mabantot o madumi, may dungis din yung mukha nila. Ito, matapang to siguro, meron siyang, hindi naman siya perfecto. Wala naman talagang perfecto. Kaya lang matapang ito siguro dahil malinis eh. Magtatapang ka pag malinis ka. Lahat naman tayo may baho. Pero siguro, sabi ko nga, kung wala kang baho or bahid ng pagnanakaw, hindi ka adik, matapang ka eh. Tingnan mo ang Duterte. They are not perfect. Di ba? Alam naman natin ang baho ng Duterte. At hindi naman nila tinatago yun. Kalat naman sa Davao yun. Di ba? Pero dalawa, hindi mo pwede ibintang sa kanila. Pagnanakaw at droga. Marami silang nagawang mali, just like you and me. Pero kaya ka matapang kasi hindi ka pwedeng silipan ng nakaw eh. Kaya kita nyo, ang daming tameme, no? Ilan yung congressman ngayon? 300. Yung iba pinagtatanggol pa si Tambi. Yung iba may kumakalaban konti kay Tambi. Asa na yung iba? Tahimik lang, di ba? Ngayon yung napapansin.
lang. Sige, go with the flow. Hindi sang-ayon kay Tambi, hindi rin kinokontra si Tambi. Madungis din. Kaya gano'n. Eto naman tingnan ninyo, pinost ng ArcLight. News update. Kamara naglabas ng resolusyon para purihin si Romualdez. Grabe, no? Pati pagpuri kay Tambi may resolusyon. How pathetic you are, Tambi. Ang kakaawa. Kakalungkot yung buhay mo. Ako ha. Ito hindi sa tayo nagpapaka-plastic. We all need money. We want to live in a comfortable life, beautiful house, beautiful car. Lahat beautiful. Pero honestly, hindi ako naiinggit kay Tambi. Sabi nga, kasi kung ang pera ay galing sa Diyos, you will get to enjoy it. May pagpapalang kasama. Yung mga anak mo, lumalaking tama, kasi naturuan mo. Diba? Yun ang masarap. Yun ang wealth. The next generation, naayos. Yung ganito, ang dami mo ngang pera. Pati pagpuri sa'yo may resolusyon. Diba? May hindi organic eh. Anong naituturo mo dyan sa anak mo? Diba? Kung hindi magnakaw din. Yan yung sinasabing sumpa. Sabi nga nila, 70%, 80% na magiging ugali ng anak is what they see sa kanilang ama. Anong matuturo niyan? Unless, siyempre, that is a different story. Magkaroon ng divine intervention that, kinatagpo ng Diyos babaguhin ko buhay namin simula ngayon. Pwedeng ganon. Pero kung wala, magtutuloy. Pansinin nyo yung magnanakaw, mga anak magnanakaw din. Pansinin nyo yung addict, yung mga anak addict din. Diba? Especially yung tatay because they follow the father. Hindi nila alam na nasusundan nila yung tatay. Tapos may buhay kang ganyan. Ang laki ng bahay mo nakaharang. Bakit? Baka batuhin. Diba? Kaliwat kanan ng kaso mo. Paano ka makakatulog sa gabi pagka malakas ang ulan? Yung konsensyang ganon, yung may mamamatay sa baha. Tuwing babagyo, hindi ka matahimik. Ilan naman kaya mamamatay? Tapos ikaw nandun ka sa air-conditioned room mo, maybe on a private jet. Diba? I don't know. Hindi nakakainggit eh. Hindi Ilan taon na ba ito? Ilan taon ka na lang sa mundo? Pambihira. Kung maiimpyerno ka naman. Useless. Useless yung private jet mo. Sa impyerno, useless ang private jet. Aanhin mo yan. Diba? Hindi ko po sinasabing maimpyerno siya. Malay natin, at the end of his life, magbagong buhay. Sana nawa. No? Hindi natin wini-wish na mayroong maimpyernong tao. Bata, sabi ko nga, dapat tingnan natin yung mga bagay eh. Ito namang mga congressman, susunod din. Ba't ka naman gagawa ng resolusyon para purihin si Romualdez? Pambira naman. Ang lulungkot naman ng mga buhay ninyo. Pati pagpuri ninyo, kailangan may bayad. Pati pagpuri ninyo, kailangan may utos. Diba nakakalungkot yung ganyang klaseng buhay? I mean, that is so shallow. Ang babaw niyan. Ang babaw ng karakter mo pagka ganyan na yung hinabol mo sa buhay mo, pambihira. Oh. Hindi ko maintindihan. Kaya nga naman, gahaman sa pera, gahaman sa power. Kasi ang babaw ng karakter.
Maya po, pag-uusapan natin na standby po, yung malagim na magaganap kasi po meron tayong naririnig ha. Ha? May naku, matindi tong pangyayaring ito. Ha? And agad-agad ito. Okay? So, BP Sara, be ready. Pero ito muna. Okay? Meron po kasing matinding pasabog to si Chavit. Huwag po nating kakalimutan, ha? Pag ito si Chavit nagsalita, alam nyo naman nangyari before, history. Naku po, simula na po, ha? Simula na po ang pagbagsak. Oh, 'di ba? Ang pagbagsak ng malagim, nakaganapan at nakuha natin ang hustisya. Pakinggan po natin ito. Dahil nilabas niya, mahiya naman kayo, mga flood control. Meron siya eh. Ang mga binabanat ng Diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga Diskaya ang kontraktor nila. Yun. Di ba? This is very, very important. Okay? Kaya, we challenge yung ICI na tinayo ni Bongbong Marcos. Ito, diretsahin na natin. Huwag na nating pagtagalin. Yung ICI ni Bongbong Marcos, na tinayo niya, yung tatlong yan, at may extra tagapagpayo ata dyan si Magalong. Pagka hindi inimbestigahan ang Ilocos Norte, fake yan. Wala yan. Anong ibig niya sabihin? Moro-moro lang yan. Ha? Lokohan lang yung investigasyon na yan. Optics lang yan, niloloko. Kaya abangan po natin. Ha? Hindi po pwedeng makakaligtas ang Ilocos Norte at Leyte. Posibleng wala kayong kasalanan, which is improbable, pero posible pa rin. No? Di ba? May milagro. But still, kailangan imbestigahan ang Ilocos at ang Leyte ni Tambiloslos. Di ba? Nagsalita-salita yung anak mong bakla. Hinamon si Pulong nung 51 billion. Naglabas siya ng ebidensya, naglabas ng pictures, naglabas eto napuntahan nung billion na yon. Kayo maglabas kayo ngayon. Sandro, wag kang bakla. Sagot. Tagal mong sumagot. Asaan? Ha? Yaang pinasok. Isipin mo. Yung Diskaya. Yun din pala ang kontraktor nila. Kung sinasabi niyong manloloko ang Diskaya, kung sinasabi niyong kurap ang Diskaya, kung magnanakaw ang Diskaya, pambihira, bakit niyo kinuha? Sabi ko kung sa tingin ninyo meron kalokohan yung flood control projects, bakit pinirmahan mo Bongbong yung insertion? 2022, 2023, 2024. Hinayaan mo? Tinuloy-tuloy mo? Nagbulag-bulagan ka, tapos yung 2025 na sangkatutak ang insertion, pinirmahan mo? Anong klase kang tao? Imbestigahan nyo yan. Ha? Yang Ilocos Norte tsaka yung Leyte. Imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Yan ang balita natin dito kay Bongbong Marcos. Siguro nasunog ang utak. Kasi sabi ni Manong Chavit, may Alzheimer to eh. Okay, ulitin ko lang yun na ang mga Diskaya rin po, Ang kontraktor nila, Presidente, sa Linaw nun. Di ba? Hindi naman po pwedeng corrupt. Nagnakaw ang Diskaya sa ibang probinsya. Pero sa Ilocos Norte, hindi. Matindi tong pasabok ni Kaya titingnan natin kung mga inutil din yung ICI na yan. Yung tinayo ni Bongbong Marcos. pinsan nila. sa probinsya nila, ayon. So ang kailangan makita doon, kung totoo po yun, Yun ang unang imbestigahan nila dapat. oo nga naman, nasa norte. Norte. From north to south. So uunahin na yon. Pero importante po ma-establish sa Manong, kung yung mga Diskaya projects in the north ay existing. substandard Yes. or existing. Yes. Oo. Or Yan, kung substandard or existing or ghost projects, no? But still, kailangang imbestigahan. Ngayon malalaman natin nag-imbestiga ba talaga? Dahil kami kahit puntahan namin yung Ilocos Norte, naku, diyan kami inabot ng pandemic Kabisado din namin 'yan. So
Pwede yan. Pwede namin puntahan yan kung talagang nangyari. So maglabas muna sila, tas iimbestigahan natin. Pero alam ni Chavit eh, kung talagang may kalokohan yan, pag naglabas sila ng peke, ilalabas din ni Chavit, Manong Chavit. Post. Yes. Ayun, okay. So, Kaya ang, ako kanina, kung hindi multo yun, imbestigahan nila. correct, correct. So, you're also confident, so lahat po ng mga pagtutukoy sa inyo ay puro salita at walang patutunguhan? Wala po. At, Attack dog, puro attack dog. opo. It's natural in politics. Batuhan ng putik yan. Oh, Manong Chavit, meron akong tanong sa'yo. Sabi mo, attack dog. Pero ang mga attack dog ngayon, tuta. Alam ko yung mga attack dog, malalaki. Yung nga yung tuta. No, sige. Matanong ko kayo, sino-sino ang mga tuta sa bansang Pilipinas? Ilagay nyo pangalan dyan. Sa comment section. Ang linaw nung sagot. Attack dog ay mga tuta. Sino-sino sila? Lagay. Pagka nagsalita ka, nandun na yung mga trolls. Aha. Kung ano na sinasabi. Opo. So, ang susunod, ang sinasabi po ninyong kailangan ng sumunod agad ay ang pag-imbestiga ng mga flood control projects ng mga diskaya sa probinsya ng mga Marcos. Yes. Ayon, okay. Meron po ba kayong hinala? Sama mo na Manong Chavit, yung Leyte. Di ba? Oh, itong lugar nila, Tambi. Meron po ba kayong nalalaman na dinaan ng mga congressman dyan po sa norte? Sa baluarte po ni Pangulong Marcos. Si Diskaya nga at saka yung bagong mayor ng Lawag, ang kontraktor nila na tinanggal nila yung pinsambu nila dahil ayaw makisama sa kanila. Si Michael Kion. Sipin mo, pinsang buo. Siya nagsabi sa akin nung nangangampanya na ako kay BBM, Manong, mark my word, they're just using you. We know the Marcoses, they'll just use you. Sabi sa akin, hindi ako maniwala eh. Ako, tinulungan ko ng gusto. Sinamahan ko all the way. After election, may Alzheimer ka ako, nakalimutan na ako eh. Alam mo, totoo to sinasabi ni Chavit kanina. Marami siyang pasabog kanina sa interview. No? So, mahaba yun, di ko na nila lahat yun. Ito na lang kinuha natin. May Alzheimer nga eh. Ang tumulong kay Bongbong para mag-slide down si BP Sara ay si Manong Chavit. Nilapitan siya ni Amy tapos kinonvince nila si BP Sara. Kasi at that time, hindi talaga kayang salubungin ni Bongbong si BP Sara dahil talagang matatalo siya. Kaya kinonvince sila si BP Sara. Nakalimutan nga siya. Manong Chavit, hindi lang ikaw nakalimutan. Even si BP Sara, pagkapanalo niya, kinalimutan niya na agad si BP Sara. Ganyan po ang katangian niyan si Bongbong. Kaya kayo mga vloggers, sa tingin ninyo, nako, kaya nga may mga vloggers na lumilipat na sa... Kasi hindi nabigyan ng pwesto. Hindi in-acknowledge. Hindi nabigyan ng pabuya, ng kasunduan. Kaya yung mga vloggers nandito sa DDS, bakit? May Alzheimer nga yan si Bongbong. Kung si BP Sara, kinalimutan niya. Si Manong Chavit, kinalimutan niya. Lalo na kayo mga vloggers. Huwag kayong tatanga-tanga. Oo. Naku, yung mga ganyang klaseng tao, kaibigan ka lang yan pag may gamit ka. Pag wala, tae ka na sa kanila. Yan ang tingin nila sa'yo, basura. May ideya po kayo bakit po sa palagay ninyo kayo po nilaglag o iniwan o Hindi ko matindahan, nag-aaga. After the election, nagpunta sa Japan, ang dami namin sa presidential table. Binati lahat. Sabi ni Sandro, yung anak niya, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya eh. Bastos, no? So sa madaling salita, nagkita-kita sila sa Japan, sinabi pa nung anak niya, tapos inisnab ni Bongbong. Ganyan po. Ano yan eh, alam mo na, yung mga anak mayaman na wala namang talagang alam. Di ba? Hindi lang naman ngayon nangyari yan kay Bongbong Marcos. Kahit nung rally sinasabi namin, nung before pa, di ba naglalabasan? Si Isko pinagkakaguluhan, okay lang siya. Kakamayan lang, inuhugot yung kamay. Mata pobre yan. Yung bag-asawa na yan, mata pobre. Bakit
Bakit ano daw dahilan bakit nakalimutan si Manong Chavit? Alam niyo kung bakit? Wala ka ng silbi for them. Simple lang 'yun. Basura ka na. Basta wala kang pakinabang, basura tingin sa'yo. Hmm. Ganun lang 'yun. It's not about you, it's about him. Ano 'yun? Character na nila 'yun. Kaya mga overseas workers sa Japan, ang bastos yung presidente yan, sabi nila eh. Bastos Wala akong talaga. bagong upo lang siya. Wala po kayong ideya kung bakit. May Alzheimer. Nakalimutan siguro. Have you siguro reached ako. out to the president ever since he was elected? Ha? Have you reached out to him? Hindi na ako maka-appointment. Ah, Dinaanan ko na lahat yung mga private secretary na, appointment secretary nila. Wala. So, okay lang. so ang Pero ayaw ko sa lahat ng ginawa niya ang paghahamon sa China. China, sinabi nila noon, we never invaded any country, but Taiwan, we have to get it because it's ours. Sabi ng Amerikano, wag, laban tayo. Pagpunta ni BBM sa US, binalik ang mga bases. Ni Oy, binalik. Sinong bubugbugin? Tayo. Tuta tuta. Kaya nga sabi, nung si Bongbong okay siya eh. Before nagpunta sa US. After nagpunta sa US, yung pangakong hindi pa babalikin ng EDCA, nakalimutan. Inaaway na ang China. In short, ano ang nangyari sa Amerika nung unang punta nila? Bakit pagbalik dito, pumunta ron si Bongbong Marcos as president? Pagbalik dito, tuta. Naging tuta na ng kano. Ganun ang nangyari niyan. And after niya, wala na. Dire-diretso na. Pag ganun na yung bansa natin, sunod-sunuran na tayo sa kano. Pati hindi natin kaaway na China, inaaway natin. Buti ang papadala mo doon, mga sundalo, kawawa, may mga pamilya yan. Hindi naman nila away, aawayin natin. Buti ko ipapadala mo dyan yung anak mo, bakla din. Di ba? Doon ako sumaman loob. Ipapahamak tayo eh. ayun. Dapat neutral lang siya. Parehong kaibigan eh. China is our friend. China is our neighbor. Hindi, tsaka bakit tayo makikisali? Parehas kaibigan, tama. Neighbor natin yan eh. Ba't mo aawayin for the sake of America, layo-layo? Asan ba ang pakinabang natin? Nasa Amerika, ikaw may pakinabang ka sa Amerika. 'Di ba? Para siguro ma-release yung pera mo doon. Pero dito, ang pakinabang ng Pilipino, mostly sa China. Wala ang pakinabang yung Amerika. But hindi ko sinasabing maganda anti-America tayo. May mga kaibigan, actually may mga kamag-anak ako sa Amerika. Ang importante rito, tama, being a president, wala naman tayong kaaway. Buti kung kikita tayo dyan, awain natin lahat sila. Wala naman tayong kikitain. Ang laki tinutulong nila. Ang laki negosyong papasok dito. Manong, kailangan ma-interview kayo ni Pinky Webb sa kanyang programang Ito, tingnan nyo po ito ha. Kaya naman, dahil sa mga pasabog ni Manong Chavit at sa kaliwat kanang rally. Ito po. Ito, delikado to. Anong sabi ni, galing to mismo sa Facebook ni Pulong. Martial law, whispers are back. History warns us, but some never learn. Highlight ko to, martial law, whispers are back. Ito, yung whispers na yan, nakarating sa akin yan. Kaliwat kanan ang tawag na natatanggap ko that this is real. Okay? Magkakamartial law ba? Or hindi? Ang punto ko, totoo, hindi fake news yung sinasabi ni Pulong. Yung bulong-bulungan. Bakit? Pag may bulong-bulungan, galing from trusted, reliable persons, maybe from the military itself, maybe, this is dangerous. Posibleng totoo to, posibleng hindi. But for me, totoo to. Kasi nakarating sa akin. Bago ko pa nabasa to, itong sinabi ni Pulong, may tawag na pong nakarating sa akin.
Tapos, bigla akong nabasa. Nasa gym ako nito eh. Nabasa ko. Sabi ko, confirm. Confirm. Diba? Nag-leak. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi, kung totoo tong sinasabi ni Pulong, at yung nadinig ko, yung rally gagawa ng gulo yan. Nakikita nyo naman na, ngayon pa lang hina-hijack na. Anong sabi ni Manong Chabit? Ayaw niyang pumunta sa rally. Bakit? Politiko. Ha? Ang may hawak. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy, diretsuhin ko na kayo. CPP, NPA yan. Kaya kami, hindi kami pupunta dyan sa rally na yan. Kung may gusto kayong puntahan sa mga nagtatanong sa DDS, dyan kayo pumunta sa Krame or sa Liwasan. Kasi yung mga yan, budol rally yung mga yan. Hindi yung Liwasan, yan, goods yan. Yang dyan sa Krame, goods yan. Pero yung iba, saka makakakita ng rally na walang accountability. Sisihin mong lahat. Wag lang si Bongbong Marcos. Anong klase yun? Siya presidente. Yung gulo ba ito mangyayari kung hindi siya presidente? Subukan niya mag-step down. Kahit practice lang 1 year, tingnan mo, bibiglang sushoot up ang economy natin. Aangat ang economy natin. Whether nakinabang siya, whether siya mismo ang magnanakaw, or nakinabang lang siya sa pagnanakaw, or hindi siya nakinabang sa pagnanakaw, inosente siya. Being the leader, siya ang salot. Si Bongbong Marcos. So anong kwenta? Kaya ako sa totoo lang, hindi ako excited dyan sa mga rally na yan. Kasi ang alam kong rally, organic. Yung biglang, oy, loko to, labas tayo. Ano yun? Naka-news, may plano. May tutugtog. Di ba? Style BBM yan eh. Tingnan nyo yung rally nila nung 2022. O, di ba? Nung tumakbo siya. Ganyan, Andrew eh. Style eh. Ah. Tapos ano? Bawal siyang banggitin? Bawal siyang pababain? Cheap shot. Anong klaseng rally yun? Eh di kayo-kayo lang yan. Pati rally budol. Budol-budol na tisi-tisi. Itong bangag na ito. Budol-budol pa rin sa rally. Hanggang sa rally. Siguro kung merong hindi naiintindihang salita si Bongbong Marcos ay 2 salita. Una, organic. Hindi niya naiintindihan yung organic. Pangalawa, sober. Bangag eh. Yan ang 2 words na kailangan niya maintindihan. Isipin mo, pati mo si Aquino. Diba? Wala na. Saan tayo papatungo nito, pambihira? Oh. Pati rally kasabwat nila. Ha? CPP, NPA. Alam mo, nawala. Ito, derechahan. Ito, nababalitaan namin. Alam nyo, nawala si Joma Sison? Sino ang leader ng CPP, NPA? Sige, ilagay nyo dyan sa comment section. Sino may hawak ng komunista ngayon? Gusto nyo malaman? Hindi nila binabakbakan si Tambaluslos. Ang leader ng CPP, NPA ngayon, kaya galit na galit kay Pastor, galit na galit kay PRRD, galit na galit kay BP Sara, kasi yung mga NPA na yan, mga komunista, galit yan dyan. Dahil talagang pagdating sa mga komunista, yung mga rebelde na yan, mga CPP, ang kumakalaban talaga dyan si Pastor, si BP Sara at si PRRD. Eh sinong kalaban nila ngayon? Si Tambi. Nagigets nyo? Yan ang leader niyan. Kaya wag tayong papauto niyan. Anong klaseng rally yun? Accountability pero hindi nyo babanatan si Tambi? Tapos hindi nyo pabababain si Bongbong? Tapos kasalanan ni Duterte, pambihira. Ano yan? Lokohan. Doon tayo sa Liwasan. Doon tayo sa Krami. Pero mag-iingat lang tayo. Okay?
Posibleng hindi matuloy itong martial law na ito kung sa tingin nila hindi sila delikado. Pero sa 21, buong Pilipinas ang rally. Meron pa sa ibang bansa, nandoon pa. Si BP Sara naghahanda na. Pag magdedelikado sila, I choose to believe, totoo itong sinasabi ni Pulong. Magkaka-martial law. Ingat lang po. Just be ready. Okay? Ingat lang po. Ingat.